Dear Dr. Love, Merry Christmas po sa lahat ng bubuo ng Dr. Love program. Ako po si Tom, 31 years old, mula po sa Baguio. Dr. Love, sumulat po ko sa inyo para itanong kung may karapatan pa po ba akong sumaya ang isang katulad kong napakamakasalanan. May karapatan po bang humiling sa Diyos ang suwail na katulad ko? Meron po bang paraan para makahingi ng tawad sa lahat-lahat ng kasalanan na aking nagawa? Dr. Love, naging masama po akong anak. Suwail, walang konsensya, walang awa. Nung bata-bata pa po ako, walang gabi na hindi pinatatawag ang nanay ko sa aming barangay dahil wala akong absent sa basag ulo. Pagdating naman ng umaga, sa eskwela, kilalang-kilala rin po ang nanay ko ng buong campus namin dahil sa madalas din po siyang mapatawag ng aming principal. Hanggang huminto po ako sa pag-aaral nang hindi alam ng nanay ko. Ang nanay ko po ay isang labandera, manicurista, at manghihilot. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod niya sa pagpapaaral sa akin, pinili ko pa rin sumama sa tawag ng barkada. Sumama ako, Dr. Love, sa mga barkada ko. Nang malaman ng nanay ko, wala akong narinig sa kanya, Dr. Love. Umiyak lang po siya at nagmamakaawa sa akin na ayusin ang buhay ko. Pero hindi ko pa rin po siya pinansin, Dr. Love. Kung saan-saan po ako napunta, kung ano-anong sinubok, droga, masamang gawain para kumita ng pera. Pero sa lahat ng ginawa kong iyon, laging nariyan ang nanay ko. Biglang may susundo sa akin, sa kulungan at sasabihing pinyansahan ako. O kaya naman bigla akong tatawagin ng mga barkada ko para sabihing inaway sila ng nanay ko dahil natuto raw akong magbisyo dahil sa kanila. Lahat yan, Dr. Love. Lahat ng katarantaduhan ko, nariyan si nanay. Pero never ko siyang nakita, never ko siyang pinakinggan at madalas ipagtabuyan. Gusto kong pabayaan niya ako. Ayoko na kasi sa buhay namin. Napakahirap at naiinis ako kung bakit wala akong tatay. At kaming dalawa lang ang kailangan magdusa. Noon, dahil nga po sa sobrang wala ako sa tamang pag-iisip, panay pagre-rebelde, walang pakialam sa kahit kanino, dire-diretso lang po ako sa pagiging sakit ng ulo ni Mama. Nang hindi naisip na hindi lang pala ang buhay ko ang sinasayang ko, maging ang natitirang oras ng nanay ko sa mundo, sinasayang ko rin. Hindi ko sinasadya, Dr. Love. Hindi ko intensyon na saktan si nanay. Hindi ko na-realize noon kung gaano pala kasakit ang mga pinaggagawa ko. Na habang siya, walang ibang ginawa kundi kumayod para sa aming dalawa, para maging maayos kami kahit pa wala siyang katuwang sa buhay. Dr. Love, 3 years ago, dumating ang karma ko. Karma. Nagpamulat ng mata ko para makita ko nanay. Karma na magdudulot sa akin ng napakatinding sakit at pagsisisi. Nagkasakit ako, Dr. Love, hanggang sa nagka-kidney failure. Walang-wala ako, walang malapitan, walang kahit na ano. Ultimo mga sinanto kong kaibigan, bossing, lahat sila nawala parang bula. Gusto ko na lamang pong mawala. Pero alam mo, Dr. Love, nagulat ako. Isang araw, nagising ako sa iyak. Ang nanay, Dr. Love, umiiyak sa tabi ko habang nagdarasal.
Dr. Love, na-realize ko sa oras na yun ang lahat-lahat. Napakasama ko. Napakawalang kwenta kong anak. Wala akong pinagbago sa tatay ko na iniwan din siya. Niyakap ko po siya nung araw na yon. And for the first time, Dr. Love, nagpakita ko ng takot at kahinaan kay nanay. Umiyak ako ng sobrang lahat-lahat habang yakap ko siya. Paulit-ulit akong nagsosorry sa kanya. Dr. Love, kasabay ng paghingi ko ng tawad, nagsabi rin ako sa kanya kung gaano ko natatakot mamatay. Pero alam mo, Dr. Love, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Maaliwalas ang kanyang muka, gaya nung dati kung paano niya ako i-assure nung bata pa ako na siya ang bahala. Ang tagal ko rin hindi narinig yun, Dr. Love, pero ako rin kasi may kasalanan. Ako itong lumayo. Dr. Love, to cut the story short, okay na po ako ngayon. Makalipas ang 3 taon, hindi na rin ako nagda-dialysis. Pero, Dr. Love, kidney lang ang okay sa akin. Hindi ang puso ko. Last month po kasi nawala na si nanay at hanggang ngayon, masakit sa akin. Pero Dr. Love, pangako ko sa kanya na pagbubutihin ko ang buhay ko, huli man ang lahat. At buong buhay kong iingatan ang kidney niya. Sana po, Dr. Love, makahingi ng payo paano magbabalik loob sa Panginoon. At makahingi na rin po ng payo sa lahat ng kabataan na naliligaw ng landas at hindi pinahahalagahan ang magulang nila. Mensahe ko, huwag niyo akong gayahin. Magpapaskong punong-puno ng pagsisisi at walang ina sa tabi. Baka pwede ko rin pong batiin ang aking nanay, Dr. Love. Nanay Annalyn, mahal na mahal kita. Tutuparin ko ang pangako ko po sa inyo at walang sawang pasasalamat na hanggang sa dulo nariyan kayo sa tabi ko. Kapalit man ng buhay niyo, I love you, Nanay Annalyn. Patawad po. Gumagalang, Tom. Balikan natin ang liham kasaysay ni Tom. Maraming salamat sa iyo, Tom, sa iyong pagtitiwala sa ating programa. At I'm very, very proud of you. At sana'y magkaroon tayo ng iba pang mga kasaysayan katulad ng kasaysayan ni Tom na very inspirational. May mga kabataan na naliligaw ng landas at maaaring isa sa mga dahilan ng pagkaligaw ng landas ni Tom ay ang paghahanap niya ng father figure sa kanyang buhay. Dahil iniwanan sila ng kanyang ama at ang dakilang ina niya ang nagtaguyod sa kanya. Pero lahat ng ginawa ni Tom ay nagpasakit at nagpawasak sa puso ng kanyang ina sapagkat hindi ginantihan ni Tom ng kabutihan o pasasalamat man lamang ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina na isang manikurista. Alam niyo, ang nag-iiwan sa akin ng isang magandang image ang kasaysayan ni Tom. I hope Tom is listening right now. Ang unang pumasok sa aking isipan ay ang larawan ng isang inukit ni Michelangelo Buonarroti na kung kayo ay mapapasyal sa St. Peter's Basilica, malapit sa sacristy ng St. Peter's Basilica ay makikita po ninyo ang isang inukit ni Michelangelo Buonarroti
At ito lamang ang kanyang kaisa-isang inukit na nilagyan ng kanyang penmanship o pirma. Ito ang La Pietà. Ano ang La Pietà? Ito ay larawan ng isang inang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Itong larawan ng mga ina. Ang unang nasasaktan ay ang ina. Sa amin ng mga ama, susunod na lang kami. Pero ang totoo niya, ng unang nasasaktan ay ang ina, sapagkat ang ina ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. At matapos kang isilang, I can still vividly remember my mom na kapag ako'y may fever, kahit anong abala ang nanay ko sa buong maghapon, naglalaba, nagpaplansya, nagluluto, naglilinis ang bahay. Dahil 8 kaming magkakapatid at wala kaming katulong sa bahay, hindi usong katulong noon. Pagdating ng gabi, anumang pagod at hirap ng aking ina, nandun siya sa aking ulunan at hinihimas-himas niya ang aking noo. Lalagyan ng basang-basahan pag mataas ang lagnat. Aawitan ako ng mga awiting minsan ay pinatutugtog natin dito. Nakalulungkot na isipin yung mga ganyang sitwasyon na ang unang dumadamay sa atin ay ang ating ina. At base sa kanyang liham kasaysayan, hindi na siya ngayon nagdadialysis si Tom. At pinasasalamatan niya ang kanyang ina sa pagkakaloob ng kanyang kidney. In other words, ibinigay ng kanyang ina ang kanyang kidney para kay Tom na isang alibughang anak. Ang pag-ibig ng isang ina ay tulad ng pag-ibig ng Diyos sa tao. At ikaw, Tom, you remind me of that prodigal son, ang kasaysayan ng isang alibughang anak sa Biblia na bunsong anak siya at ang gusto niya magrebelde sa kanyang ama. Kaya hiningin niya sa kanyang ama ang bahagi ng kanyang mamanahin, ganong malakas pa ang kanyang ama, at hindi pa namamatay. Hininginan niya ang bahagi ng kanyang mamanahin, kinuha niyang pera, at lumaya sa tiniwanan ng kanyang ama at ang kanyang kapatid na panganay. Nagpasasa siya, namuhay na parang wala ng katapusan ng mundo, umupa ng mga prostitutes para makuha niya ang ligaya na hinahanap niya. Uminom ng alak, naglasing, gwinastos ang pera hanggang sa ubos ang pera niya at wala na siyang pagkunan ng pera at namasukan siya. Hindi siya makauwi sa kanilang bahay, nahihiya siya sa kanyang ama, namasukan siya na mag-alaga ng baboy. At sa tindi ng kanyang gutom, yung pagkain ng baboy, kinakain din niya para mawala ang kanyang gutom. At isang gabi, naisip niya, bakit ako nagtitiis ng ganito? Samantalang sa bahay ng aking ama, lahat ng hilingin ko ay binibigay niya sagana sa pagkain at hindi marumi ang katawan ko. And so he decided to go back. Sa loob ng maraming taon na hindi siya umuwi, bawat araw tuwing lulubog ang araw, ang kanyang ama ay nakatingin sa tarangkahan sa gate ng kanilang bahay. Umaasang babalik ang kanyang alibughang anak. Araw-araw, tuwing lulubog ang araw, malayo ang tingin ng ama.
at hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Nang siya'y bumalik, niyakap niya ang kanyang ama at humingi siya ng patawad. Ang sabi ng kanyang ama, tinawag ang kanilang mga katulong, "Pumili kayo ng matabang baka, guya. Patayin niyo at iluto. Bigyan niyo, suotan niyo ng maraming singsing ang aking anak, palitan ng kanyang damit, paliguan siya, linisin, bigyan ng magandang tsinelas, sapatos para sa kanyang paa. Sapagkat minsan siyang nawala at ngayon ipagdiwang natin ang kanyang pagbabalik." Ang aral, Tom, walang hindi makasalanan sa daigdig. Lahat tayo ay makasalanan. At ang Diyos Ama na nasa langit, sa bawat paglubog ng araw, sa bawat paghimlay natin sa ating higaan sa gabi, ay naghihintay na tayo ay bumalik sa Kanya. That is why it is best to pray the Confiteor before you go to bed at night. Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heavens and the pains of hell. But most of all, because they offend thee, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve with the help of thy grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Anumang bigat at gaano man karaming kasalanan ang ating nagawa, nililimot ng Diyos ang lahat ng kasalanan ito sa ating pagbabalik sa Kanya. Nililimot niya ang lahat ng kasalanan at ipinagkakaloob sa atin ang Kanyang pagbabasbas. Niyayakap niya ang ating maruming katawan upang muling maging banal. Ang kailangan lang ang pagpapakumbaba. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.